Kayang talunin ni Luffy ang Domi Reverse ni Im-sama? Paano? Sa pagdating nga ni Im-sama sa God Valley maraming katanungan ang nagsulputan sa moment na to. Gaya na lang ng kung kaya pala niyang mag-take over ng katawan ng isang Gorosei o ng isang Holy Knight, bakit hindi niya ito ginawa during Egghead Island arc? Bakit hindi siya pumunta dito knowing na nandito naman si Luffy na taglay itong Hito-Hito no Mi model Nika? Diba sa moment na to mas kaya niya ng labanan itong si Luffy since kumpleto nga itong 5 Gorosei sa moment na to kesa sa Elbaf na tanging mga Holy Knights lang itong mga kasama niya. Bali ang tingin kong ang sagot dito confidence. Bakit? We all know na tinatag itong world government 900 to 800 years ago na. Sa tingin nyo ba sa tagal ng panahon na to hindi pa nakaka-encounter ng similar na threat itong world government similar sa threat ni Luffy? Syempre oo. Makailang beses na nilang nararanasan yung ganitong klaseng threat. Meaning ang papuntahin itong pinakamalalakas niyang tauhan which is itong mga Gorosei sa Egghead Island. Possible na sa mata ni Imu sapat na ang mga ito para patumbahin itong grupo nila Luffy. Naging confident nga siya na matatalo ng mga Gorosei niya itong mga bata na to. Pero dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari na biglang sumulpot itong ancient robot at niligtas itong sila Luffy laban sa mga Gorosei sa tulong ng haki ni Joy Boy. Dito pa nga lang marirealize ni Imu na yung threat ngayon ni Luffy hindi na pangkaraniwan pa. Possible nga na na-realize niya ito sa moment na maramdaman niya itong haki ni Joy Boy. Kaya nga later on during Elbaf arc siya na mismo ang pumunta sa Elbaf para asikasuhin itong sila Luffy. Pumunta na siya dito at hindi na pinaubaya sa kahit na sino pa dahil alam niya na nagbalik na itong mortal niyang kaaway na si Joy Boy. Ang isang rason pa nga yung confidentiality ng pagiging hari ng mundo ni Im-sama. Sa mata nga ng mga tao sa mundo, pati na itong Marines at even yung mga Celestial Dragons, ang buong pagkakaalam nga nila walang nakaupo sa empty throne. Sa knowledge nga nila wala naman talagang hari ng mundo. Ngayon kung lagi ngang mag-a-appear itong si Imu sa mga major events na mangyayari na related sa world government, sa tingin nyo ba na magiging sekreto pa itong pagkakakilanlan niya? Syempre hindi na. Once na lagi nga siyang mag-a-appear sa iba't ibang major events gaya ng Marineford War, Edward at iba pa, paniguradong mafi-figure out nga ng mga tao na may nag-e-exist na hari ng mundo. So para nga mapanatiling confidential itong existence ni Imu, sa likod nga lang siya ng camera gumagalaw. Nagpupul lang siya ng mga strings para aksyonan itong mga pinaplano niya. Ibig sabihin hindi siya pumunta sa Egghead Island dahil meron na siyang pinul na strings dito. At ito nga si Gorosei Saturn na nung hindi neto napagtagumpayan yung misyon niya agad na siyang binura sa mundo ni Im-sama. So related nga dito currently na nasa Elbaf na itong si Imu at base nga sa sitwasyon ngayon mukhang nakakalamang siya sa laban dahil itong ilan sa mga giants napag-transform niya na into demon. Dinomi reverse nga niya itong grupo nila Dory at Brogy. Kaya naman ang magiging tanong nga ngayon paano matatalo nila Luffy itong si Im-sama? Paano nila pipigilan itong mga kaibigan nilang giants na hindi pinapatay ang mga ito? Baling may sagot na nga tayo dito. Ginawa na nga natin to ng separate video. At ito nga yun. Kung hindi nyo pa nga ito na-check o napapanood I suggest na panoorin nyo na. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba yung video na to. Anyway, bukod nga sa video na to meron tayong alternative solution o sagot sa kung paano mapipigilan ni Luffy itong Domi Reverse. At sa tingin ko nga related kay Brook yung
kasagutan. Paano? During chapter 1149 nga nakita natin kung paano na-trigger ni Brook si Ganku na bumalik sa normal. At bago nga itong scene na to nakita nating nakikinig siya ng music. Guess what? Kung kaninong kanta ang pinapakinggan ni Ganku? Yes guys, kanta mismo ni Brook. Sa tingin ko nga ang isa pang way para mapabalik sa normal itong grupo nila Brogy at Dory sa pamamagitan ng music, not exactly kay Brook, bagkos manggagaling mismo itong tugtog kay Luffy sa Drums of Liberation. In chapter 1032 nga during Wano arc nung time na matatalo na itong si Zoro sa laban niya kay King biglang ang na-awake itong espada niyang Enma. Nagulat nga si Zoro dahil naglabas ito ng sobra-sobrang haki. Alam nyo ba kung ano ang nakapagpa-trigger sa Enma? Music. Yes, dahil sa moment nga na to specifically nakarinig si Zoro ng isang shamisen. Tinutugtog nga ito ni Hiyuri. Ito nga yung paboritong kanta ng tatay niyang si Oden. At itong Enma alam naman nating si Oden ang original user neto. Nag-react ang Enma dahil sa tugtog ni Hiyuri. Ngayon ang idea nga sa Domi Reverse once na mapatugtog ni Luffy itong Drums of Liberation galing sa puso niya dito na babalik sa normal itong grupo nila Brogy at Dory. Kumbaga similar sa kung paanong napapunta ni Luffy si Zunisha sa Wano. At similar sa kung paano ginising ni Luffy itong ancient robot. Itong tibok ng Drums of Liberation ang makakapagpabalik sa normal sa mga taong na Domi Reverse. Dagdag ebidensya pa nga sa possibility na to itong cover story ng chapter 489. Kung mapapansin nyo guys sa letter O nga ng word na One Piece makikita natin itong pose ng Sun God Nika. Similar sa nakita natin kay Luffy nung nag-transform na siya. At sino bang kasama ni Luffy sa ganitong pose? Diba si Brook? Dalawa nga sila. At nasaan ba exactly itong Straw Hat Pirates sa cover story na to? Yes, nasa puno nga sila, similar sa Elbaf na itong Tree of Adam ang main structure sa lugar na to. Gaya nga rin sa Elbaf na merong tatlong levels which is yung Underworld, Sun World at Heaven World. Kapansin-pansin nga rin yung 3 levels ng puno na to sa cover story. Hindi kaya ito yung foreshadowing ni Oda na sa darating na Elbaf arc both itong sila Luffy at Brook ang magiging kasagutan sa kung paanong matatalo ang main villain sa arc na to. Upon checking pa nga sa mismong nilalaman ng chapter na to makakakita tayo ng napakaraming musical notes sa bawat panel. Mula nga sa first panel ng chapter na to, tone dial na hawak ni Brook, piano ni Brook, backstory niya related kay Laboon, at even itong libingan ng Rombar Pirates nakakita nga tayo ng mga musical note. Kaya naman kung ang sagot nga sa kung paano matiturn into normal itong grupo nila Brogy at Dory mula sa Domi Reverse ni Imu itong Drums of Liberation hindi na ako magugulat pa kung ito ang kasagutan. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa kung bakit hindi nagpunta sa Egghead Island si Imu pati na sa possible way kung paano makokontra itong Domi Reverse niya. Kung may idea nga rin kayo patungkol sa mga topic na to wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!